Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang mga magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyahin ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, napakatapang ng iyong panawagan. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, para bang tinamaan ang puso ko. Tanong ko sa aking sarili, handa ba talaga akong talikdan ng lahat para sa iyo? Marami pa ring bagay ang pinanghahawakan ko, mga plano, ambisyon, takot, at minsay kahit mga taong ayaw kong bitawan, kahit alam kong minsan ay naglalayo sa akin sa iyo. Hindi madaling sumunod sa iyo, lalo na kung kailangang magbitiw sa mga bagay na naging bahagi na ng aking pagkatao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam ko ring wala nang masihigit pa sa iyo. Kapag ikaw ang inuna ko sa buhay ko, doon ko lang mararamdaman ang tunay na kapayapaan, ang tunay na layunin. Turuan mo po akong unahin ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Kung kailangan kong bitawan ang ilang mga bagay para mapalapit sa iyo, bigyan mo ako ng tapang. At kung kailangang magtiis, bigyan mo ako ng pag-asa. Nais kong sumunod sa iyo, Panginoon, ngunit hindi bilang perpektong alagad, kundi isang alagad na tapat, kahit nagkakamali, bumabangon pa rin para sundan ka. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng pusong marunong kumawala sa lahat ng mga humahadlang sa iyong pagmamahal. Tulungan mo akong matutong magtiwala sa iyo, lalo na sa oras ng kahirapan. Naway maging bukal ng aking pag-asa ang iyong krus, at sa iyo ko matutunan ang tunay na halaga ng buhay. Amen.